ay kung ano-ano pong sideline ang ginawa kong natuto ko ng mga street food na pagtitinda na yan. Lahat ginawa ko, wag lang yung hindi ka nais-nais. So, napaaral ko naman sila ng private, guys. Ang masaklap, yung isa hindi tinapos yung niya, nagtrabaho na sa SM. Pero blessed naman dahil ang pinagtapos niya yung girlfriend niya. Ngayon, yun nasa video. Okay naman ang buhay nila, no? So, mabalik tayo sa English. Nung malalaki na po sila, at alam nga nila na wala din akong pinag-aralan, high school lang ako, high school na bulakbol pa, ay sabi nila, Mama, salamat sa English. Kahit na wala sa anong tawag doon? Grammar. Ayun guys, yung tuloy na mahamo. Salamat sa English. Kahit wala sa grammar. O diba? At least nagpasalamat sila. Kasi doon sa English na wala sa grammar, natuto mga anak ko. Nung hindi ako nakakaturo dun sa bunso dahil busy sa trabaho, darating ako, galing na ng Divisoria. Pag lumabas man ako ng 4 o'clock, diretso ako ng Divisoria, mamimili ng damit, ng kung ano-ano, mga prutas, ng lingguhan, ganyan. Pautang, tas lingguhan ng singil. Ayun. May mag-order ng alahas, may magsanla ng ATM nung araw. Pero ngayon, purdoy na ang inyong lingkod, guys. Ayun. Di ba, balik tayo sa English. Ang anak kong babae, siguro medyo mga 9 years old na. Blessing naman, dahil talagang hindi po ako nahirapan magturo sa kanila. Kahit yung sa math, yung panganay ko naman. Kasi 9 years old siya, nung panahon na yon. Titinda ko ng prutas noon. May tindahan ako sa Talipapa, medyo malakas din. Sabi ko, kunin mo nga yung calculator. So, tumutulong sila sa akin magkilo ng prutas. Kasi mayroong order ng 1/4 at may mga apple, may peras, may orange, may ponkan. So ngayon kukwentahin ko yon. Siyempre sa pagod mo, sa lahat hilong talilong ka, sabi mo, kunin mo nga yung calculator. Awan ng Diyos, guys. Sabi ng anak kong panganay, hindi na kailangan mag-calculator, ma. Di binigay niya sa akin yung calculator. Sabi niya, tanungin mo sa akin, ma, kung magkano. Ayun, hanggang sa hindi na ako nagpindot. Siya na lang yung naging calculator ko, guys. Yun yung hindi na tapos at ba't nagsisigsag to? Sisigsag yung bus. Second year ata yun. Nag-stop na, nagtrabaho sa SM. After niya mag-SM, trabaho naman sa bus. Ayun. Hanggang sa siya na rin yung nagtuloy ng una, yung babae ko, tinuloy yung bahay namin. Sumunod, yung panganay ko, nabuo yung bahay. Diba? Kasi noon talaga, guys, halos nalugmok na ako sa kahirapan ng mga panahon na yun. Dalawang college, isang high school, private lahat yun, mga mula kinder hanggang college. Kasi noon ang inaano ko, hindi sa kayabangan, dahil ang ko lang sa kanila, safe. Dahil wala nga silang ama na magkakatuwang ko sa pag-aral, or either
andyan man ang nanay ko nasa tindahan. Meron naman akong katulong noon, kasama, tagahatid sundo ng mga anak ko. So mga ilang taon lang, umalis na rin at nag-asawa na guys. So ganun, wala nga forever. Ayan, dito ako pupunta sa boarding house ng aking kaibigan na si Negrita. Kanina pa yan tumatawag maaga. Sabi niya, anong oras ka o lalabas? So sabi ko, I don't know, because my madam-in-boss is so busy. Until inabot na po ako ng 11. Yan, 11:20 na ako nakababa. So kaya walking distance lang naman guys. Mabalik tayo doon. Ayun no, yung building na yun guys. Oh, ay, tatakpan ng camera ay ng CCTV. Ayan guys, sa taas. Zoom ko lang ano. Ayan. Ayan guys, yung may dalawang ilaw na to. Ayan. To. Ayan, sa taas. Diyan lang, tanaw. O, tapos kasi naaano ng ilaw, no? Yun po, yun. Taas na yun. So kapag medyo ang lakad mo seryoso, nasa 5 minutes lang. Maliban kung maabutan ka ng stop doon, pero wala naman siya. Ito lang ang stoplight. Ay, wala rin. Bali, way mo yan. Kaya lang kapag may sasakyan, so ikaw ang alin sa dalawa, ikaw ang magbibigay o ikaw ang bibigyan. Kapag guhit lang po. Pero pag may stoplight, ayun. So dahil papunta ako dito sa boarding house ni Tojo. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Bye bye. Ang kwento ng buhay ni Menabik Dumpit.